At ulitin ko, ang solo parent sa Pasig, rinirespeto dapat. Ang solo parent sa Pasig, minamahal at inaaruga dapat yan. Hindi po natin dapat pinapasko sa lahat. Alam niyo na yun. Hindi ba yan? Puso nyo. Dahil ngayon, alam ng taong bayan, ang pera ng taong bayan napupunta sa tama, hindi napupunta sa bulsa ng politiko. Ang tao ngayon willing na magbayad ng buo. Dati magbabayad ng 100, sasabihin ng tatanggap, huwag na kayo magbayad ng buo. 60 lang bayad nyo, may discount yung 40, pero 30 lang yung resibo. 30 po, amin hati-hati na. Ginawa po ni Mayor Vico, tinanggalin na po yun. Pero ang importante po ng leadership, by example. Dahil sa Mayor, sinabi niya, walang SOP sa taas. Tanggalin lahat ng kickback ng Mayor's office. Siyempre, nahiya na humingi yung iba. Umaraw, pag meron po yung Mayor, siyempre, hihingi yung Vice Mayor. Pag meron yung Vice Mayor, hihingi po yung konsyal. Pag meron yung konsyal, hihingi bawat isang opisina sa loob po na City Hall. Ang tanong, ano yung matitira sa tao? Halos wala na. Ito po ang dahilan, ba't di tayo umusay bilang isang lipunan? Kaya nga, dito sa Pasig, kakaiba po tayo. Ako'y nakakataba po ng puso. Alam namin na holiday ngayon, araw po nang pwede kayo magpahinga. Pero ipesta, nasa inyong mga bahay-bahay kayo, andito kayo kasama ng meeting ng Pasig. Maraming salamat. Ito po sa ating lungsod, alam naman natin, napakalayo nga ng mga natin bilang isang lungsod. Lahat po ng mga pagbabago, siguro naman kaya kayo nandito. At dahil ramdam ninyo ang pagbabago ng ating pamahalaan. At dito natin may pagkakaila ng pagbabagong ito at dahil nasimulan po ng isang tao na nangangalan Mayor Vico Soto. At totoo lang naman, no? Kahit nasa labas po tayo ng ating lungsod, pag nalaman kayo ay Pasigenyo, anong sasabihin ng mga tao? Ang swerte nyo, magaling ang Mayor Vico. At pinayos ang kalabas ng Pasig, sabi niya, pwede ba lumipat na namin sa Pasig? Ayun, nakaka-proud po yung bilang isang Pasigenyo. Kaya ako po pinapaalala sa atin po. Pero dahil, alam niyo, itong nakakalungkot nga, ngayon palapit po ang eleksyon. Meron po tayong eleksyon. Dahil po sa nais makaupo ng iba, sinisiraan ang pangalan ng ating buting ngayon. At bilang Pasigenyo, hindi po bilang Vice Mayor ninyo, bilang isang Pasigenyo, nakakasalit po ng mandan. Pero ako'y naniniwala rin naman mga Pasigenyo yung matatalino. At hindi basta naniniwala sa mga kanyang pagiging at paguloko. Ano ba? Kaya sa susunod na eleksyon, pakita ko natin, i-landslide victory natin, Mayor Vico Soto! Tumindig po ang leading ng Pasig sa pumumuno ni Mayor Vico sa isang malinis na pamamahala, isang mabuting pag-gobyerno. Ito po ang angkla pundasyon ng leading ng Pasig, good governance. Sabi nito, dito importante ang good governance. Pero ito rin po ang dahilan bakit po ang Pilipinas ay nakaliiwanan na ng ating kapitbahay na bansa sa buong Asia. Pati ang Vietnam, naiwanan na po tayo. Hindi lang po ang problema ng korupsyon dito sa ating lungsod sa Pasig. Yan po ay kalat sa buong Pilipinas. Kaya po kakaiba tayo sa ating lungsod. Pero, ngayon nais ko naman po na ipaliwanag sa inyo bakit importante ang good governance. 2019, binigyan nyo ng mandato ang ating mayor, pinagtan niya yung ating administrasyon. Ang namana niya pong budget noon, magkano? 10 billion pesos. Pero dahil nga, tumitig siya sa isang pamahalaan na malinis, pinamahan pa tayo ng pandemya, dalawang kalahating taon, halos nakasara po, naka-lockdown tayo lahat, sarado lahat mga komersyo. Pero imbes na bumaba ang koleksyon natin, yumaman pa ating lungsod. Ay 2022, ang budget ng Pasig nasa 13.5 billion.
By 2024, 15 billion. 2025, parang niya. 2023, 15 billion. 2024, 17 billion. And 2025, 22.4 billion. So, kung naman, kakaumpisa ko lang ng 2025. Actually, 5 taon pa lang po nakikalipas. Mahigit doble na ang tinas ng ating yaman. Bakit? Dahil ngayon, alam ng taong bayan, ang pera ng taong bayan napupunta sa tama, hindi napupunta sa bulsa ng politiko. Ang tao ngayon willing na magbayad ng buo. Dati magbabayad ng 100, sasabihin ng tatanggap, huwag na kayo magbayad ng buo. 60 lang bayad nyo, may discount nyo yung 40, pero 30 lang yung resibo. 30 po, amin hati-hati na. Ginawa po ni Mayor Vico, tinanggalin na po yun. Pero ang importante po ng leadership, by example. Dahil sa Mayor, sinabi niya, walang SOP sa taas. Tanggalin lahat ng kickback ng Mayor's office. Siyempre, nahiya na humingi yung iba. Umaraw, pag meron po yung Mayor, siyempre, hihingi yung Vice Mayor. Pag meron yung Vice Mayor, hihingi po yung konsyal. Pag meron yung konsyal, hihingi bawat isang opisina sa loob po ng City Hall. Ang tanong, ano yung matitira sa tao? Halos wala na. Ito po ang dahilan, ba't di tayo umusay bilang isang lipunan? Kaya nga, dito sa Pasig, kakaiba po tayo. At napakaswerte po tayo dahil meron po tayong ganitong klaseng mga pananaw ng ating mga liderate. At kami nagpapasalamat sa mga tiwalang binibigay ng taong bayan sa inyo. Ngayon, andito naman po tayo. Humingi naman kami ng tiwala sa inyo. Kaya sa darating na eleksyon, alam ko naman ang gagawin ng taong bayan. Kahit na nagkalat ang ayunan. Okay na po. Hindi kasi ganyan, gagataw dito eh. Sabi sa akin, Vice, ang daming bigas dito. Ang daming kapag grocery. Sawang-sawa din yung iba sa litaw. Pero ang pinakagandang narinig ko, sabi na, Vice, huwag kayo mag-alala. Dito, sa Pasig, hindi namin binibenta ang aming kinabukasan kahit okay. Meron ba kayo nakilala na binanda ang buhay dahil sa ayuda? Ang ayuda yan po ay panandalian lamang. Yan po ay ngayon meron, bukas wala na. Pero ang programa po ng gigiting ng Pasig ang mahabaan. Ang programa ng gigiting ng Pasig pakikinabangan ng mga susunod na henerasyon ng kabataan ng Pasig. Ano pa ang mga programa ng ating lungsod? Limaman ang kabangbayan. Kaya nasabi na ako kanina ni Pao Santiago, unahin natin sa social services. Ang ating senior citizens, dati, aminin ko natin, dati bago panahon ni Mayor Vico, hindi naman po lahat ng senior natin may benepisyo. Pinipili kung sino ang dapat bigyan. Kung sino ang malakas o malapit sa kusina, siya ang mayroong bibigyan. Pag upo ni Mayor Vico, hindi tinatanong kung sino ang kakampi, sino ang kalaban, basta ikaw ay Pasigenyo. Ang ating mga solo parent, yan po solo parent dito. Ang dami. Ang dami. Ang solo parent, baka hindi alam. Sa buong Pilipinas, hindi alam. Hindi mo lang ang lungsod na nagbibigay ng suporta sa mga solo parent out sang-ayon sa solo parent act na pinasa ng Kongreso. Hindi na lang sa buong Pilipinas. Alam niyo bakit? Dahil dito sa Pasig, marami po tayo pondo na pwedeng itulong sa ating mga kababayan na kailangan ng assistance. Kaya dito, ang solo parents po natin nakakatanggap ng 1,000 a month mula sa ating lokal na pamahalaan.
ulitin ko, ang solo parent sa Pasig, rinirespeto dapat. Solo parent sa Pasig, minamahal at inaaruga dapat yan. Hindi po natin dapat pinapasko sa lahat. Alam niyo na yun. Hindi ba yan? Puso yun. Ang ating PWD sector, PWD naman. Ang PWD po natin, nakita po ni Mayor Rico, meron pa po tayong available ng mga pondo. Ang gawin natin, ating PWD natin, kapedritin, bigyan na rin natin ng social pension. Itong taon na ito, mayroon po ng social pension. Ulitin ko, lahat po ito mula sa senior, sa solo parents, sa PWD, kailangan po ng pondo ito. Bakit meron po tayong programa na ipapalawak pa natin? Simple lang po ang dahilan. Dahil dito sa Pasig, ang mga liderato ninyo, hindi ninanakaw ang pera. Lipat po tayo sa ibang programa. Edukasyon naman. Bakit edukasyon? Sabi nga nila, imbes na bigyan natin ng isda, turuan natin mag-isda ang ating mga. Priority po ang education. Nung isang 2 weeks ago, nandun po kami sa Malpayong, sinabi po sa akin ng isang dati ko leader, Vice, nung tumakbo kong mayor 2007, sabi niya, ako'y volunteer mo. Kaya lang, masasamang palad. Hindi kayo nanalo. Yung aking anak, na dati scholar sa PLP, tinanggal. Hindi ko nakapagtapos ng pag-aaral ng aking anak. Ito, masakit po pakinggan, no? Ganong klaseng politika kung saan tayo nanggaling. Pero, katulad ng sinabi ko sa umpisa ng aking talupati, malayo na po ang narating natin. Sigurado po noong 2019, nung ginawa niyong mayor sa Mayor Vico, yung mga magulang, yung mga scholar ng bayan natin noon, inangamba din. Baka sila'y matanggal sa scholarship program ng ating lokal na pamahalaan. Pero anong ginawa ni Mayor Vico? Imbes na magpawas ng scholar natin, nagdagdag pa siya. Mula 11,000 scholars in 2019, 25,000 scholars sa po ang nagsok ng Pasig. Ulitin ko. More than double ang dami ng scholar. Lahat po kailangan ng pondo. Saan po nanggagaling ito? Nanggagaling po ito doon sa good governance. Kaya po importante yung good governance. Hanggang college po ang programa ng ating lungsod. Ang PNP, dati may bayad. Tama, mali. Kalahati yan, binabayaran ng magulang, kalahati yan, subsidized ng ating lokal na pamahalaan. Pero alam niyo, ngayon, libre na ang PNP. May allowance pa natin sa ating lungsod. PNP ka, o diba, libre ka na. Pero alam mo ba, libre ang PNP? Ito, hindi niya lang, no? O bakit libre ang PNP? Yan po ay dahil sa isang batas. Isang batas na nagsulat ng isang congressman. Yan po ay walang iba kung hindi ang sarili nating congressman. Congressman Romano. Pero hindi niyo po mas lalong alam. Hindi lang po dahil sa batas niya na libre ang mga kabataan natin sa Pasig sa PNP. Dahil po sa Unipastor na pinasa ng ating congressman. Lahat ng state universities and colleges sa buong Pilipinas, ang kabataang Pilipino nakakapag-aral ng libre ngayon dahil sa Congressman ng Pasig, Congressman Rolando. Maraming salamat po. At tayo po, kailangan po tayo maging proud sa mga leader po natin. Priority talaga ang education. Ngayon pagdating po na 2022, nag-usap po kami ni Mayor. Kasi ang problema po, ang PLP 1,300 po ang capacity niyan para tumanggap ng mga bagong aplikante. Ang nag-graduate po sa buong Pasig ng mga senior high school students natin nasa 8,000 sa kada taon. So halos 7,000 po ang hindi nakapag-aral ng ating mga. Ito ang dahilan dahil kaya meron tayong sikulo ng kahirapan na hindi po mapigil-pigil sa ating gusto. Kaya po nag-usap kami at ngayon meron po tayong bagong programa. Noong 2022, nag-umpisa po tayo
2023, nag-umpisa tayo ng isang programa na tinatawag po na Pag-asa Scholarship Program. Kung saan nagbibigay pagkakataon makapag-aral ang ating mga anak sa Pasig na hindi po tinitignan ng grados. Kasi ang PNP by ranking. Ang tinitignan po dito ay social standing. Anong ibig sabihin nun? Ang binibigyan pagkakataon makapag-aral ang pinakamahihirap natin mga pamilya. Na hindi dapat dito sa Pasig, hindi po dapat maging malaki ng kahirapan para makapagtapos ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral na pag-aaral. At proud po ako na sabihin sa inyo, i-report sa atin ngayon na halos 2,000 na po ang ating mga mag-aaral na nag-aaral sa Pasig Catholic College at Arellano University dito sa Barangay Lugar. Saan po kayo nakakita ng isang lungsod na ang ginaan para sa unang taon ng programang ito ay 120 million. Sa susunod na taon, magdodoble. Bakit? May papasok ulit na first year. Yung first year magiging second year. Yung second year magiging third year. At yung third year magiging fourth at may papasok na papasok. 120 million po sa loob ng 4 na taon by our fourth year ang mailalaan na pondo. Makapag-aral lang ng mga kabataan Pasigeno aabot ng halos kalahating bilyong piso. Maghanap kayo sa buong Pilipinas ng ibang lungsod na mayroong ganyang klaseng programa na para makapagtapos ang ating mga anak. Nasusunod na tayo, pero pag kami bigyan niyo ulit ng pagkakataon, meron po kaming bagong naisip na programa naman. At ito ay sangayon din sa mga programa na itutulong ng ating Congressman sa Progreso. Ang tinatawag po dito yung multiple education pathways. Aminin po natin, hindi lahat ng ating mga anak ay college ready. Yung iba po, pwede naman po sa skills enhancement or development, sa technical or vocational. Pero ang gagawin po natin, i-match natin sa mga industriya, sa mga negosyo na kailangan natin dito sa Pasig. Para ang ating mga anak, pagkatapos po ng high school, diretso po sa skills training, technical, vocational, pagkatapos po ng kanilang pag-aaral, 6 na buwan, 1 taon o 2 taon, diretso po sila sa trabaho, pagkakaroon po inyong mga anak na marangal na anak po. Kaya po kailangan namin yun ng inyong tiwala. Ang huling programa na lang. Actually, marami po yung programa natin. Narinig nyo naman yung mga pabahay natin, ay yung mga programa natin sa iba't ibang mga sektor. Kaya po narinig nyo na. Maladagdagan pa ng ating ibang mga konsehal mula sa pangalawang distrito. Pero huling gusto kong bigyan ng pansin ay yung health. Bakit po yung health? Inabanggit po ni Councilor Eric Gonzalez. Kasi po yung ating mga katumbali, sinasabi, papatayo daw ng mga bagong ospital kung ano naman sinasabi. Ang tanong, ang PCGH natin, kung hindi niyo po alam, ang PCGH ay isa po sa multi-awarded local government hospitals sa buong Pilipinas. Awarded ng Department of Health at PhilHealth. Marami pong mga bagong makina, nabanggit po ni Councilor Eric, pati nga po sa puso, cardiac catheterization lab, ayan po ay para, na dati pupunta ka pa sa heart center para magkaroon ng angioplasty. Ngayon, di ba na sa sarili natin PCGH, kaya na gawin yung ganyang klase ng operasyon para sa mga Pasigeno. Ngayon, bakit? Anong complaint sa PCGH? Ang PCGH ay palagi daw puno. Tama, yan ang problema natin. Puno. Bakit puno ang PCGH? Ito, kausap ko yung medical director, tinatanong ko sa kanya, ano ang problema? Bakit palagi tayo puno? Ang sagot niya, Vice, ang problema natin, 30 to 40% ng mga emergency cases na tinatanggap natin sa PCGH na gagaling sa kainta. Kasi ang PCGH ay nasa boundary ng may bunga at ng kainta. So yung pag may sakit naman sa kainta, mga kapitbahay natin, Taytay at iba pang mga bayan sa lalawigan ng Rizal, dahil magandang ospital ng PCGH, yan po nila tinatakbo. At ayon sa ating batas, hindi po pwede ipagtakbo yan ang naghaharap ng gamutan po pagamutan. Kasalanan na namin na opisyalis yan. Hindi na po namin kasalanan yan. Pero para po pagbigyan ng lunas yung problema nito. Noong nakaraan 2022 pa, napag-usapan na namin ni Mayor Vico ito. At anong sabi ni Mayor Vico? Meron po tayong isang hospital pa, di ba? Yan po na yung chance ho. Na imbes na magpatayo tayo ng panibagong hospital, i-upgrade na lang natin yung chance ho natin.
So ngayon, mula 60 bed capacity, naging 120 bed capacity instead of children's hospital. Sa pag-general hospital ngayon, ang Hope Medical Center natin. Ang Pasig City ngayon, proud na natin pwedeng sabihin, hindi lang po isa ang ating general hospital. Dalawa na po ang general hospital ng ating lungsod. Para po malaman ng lahat, kasama na rin po yung aming mga tunggali. Ang nakalaan na budget po para sa ating healthcare o programa para pangkalusugan ay malhigit 5 billion piso itong 2025 pa lang. At kahit na kausapin po, alamin ninyo sa Department of Health, ito po sinabi ni Secretary Herbosa nung nakita po kami sa Rizal Medical Center na ang Pasig isa lang sa kukunting mga lungsod na nagpapatupad o yung malapit na makapagtupad ng 100% na universal healthcare. Dahil sa, alam niyo anong programa yon? Yung no balance billing para sa mga Pasigenyo. Kaya mga kaibigan, kailangan po natin maging mapanuri kung darating na eleksyon. At ang huli kong punto, kailangan bigyan niyo po kami ng mga kakamping tunay. Alam niyo, sinabi ni Councilor Simon Tantoco kanina yung nangyari po sa Pogo. Alam niyo yung Pogo? Totoo yan, ang nauna dyan dito ay ang Pasig City. Iniindigan po namin yan, ang Pogo. Pero para rin malaman ninyo, 10 sa 12 ang pumirma. Sabi niya kasi, halos lahat eh. Ako, dediretsuhin ko na kayo. 10 sa 12 konsehal ang pumirma para ma-approve ang Pogo na yan, ang anti-Pogo na yan. At proud ko kung sabihin sa inyo, lahat ng 10 yun, miyembro po ng giting ng Pasig. Kaya ako'y nakikiusap ng matindi sa inyo. Pag hindi po pareho ang direksyon, kung hindi po pareho ang prioridad, kung hindi pareho ang aming mga pagmamahal at pangarap para sa bayan ng Pasig, hindi po tayo magkakaisa ng pupuntahan. Kailangan bigyan niyo kami ng mga kakampi, ng mga konsehal na pare-pareho ang prinsipyo. Pwede bang makiusap sa inyo? Yes po! Nasa pagkakataon ng 2025, hindi lang 10 sa 12. Pero gawin na po natin 12 out of 12 school using ng Pasig. At panghuli, huwag ko naman makakalimutan yung 3 ulo. Baka kami 3 makalimutan nyo. Anong number namin? Anong ibig sabihin nun? Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Robert Janosi. Thank you, Pasig. Mabuhay po kayo na.